Kumusta ang work? Okay lang, busy. Kailangan nila ako. So that's my job, guys. It's not easy. It's not hard, but it's fun. Magkano yung hourly rate mo? So, I think as of Saturday rate, it's 30 maybe per hour. Yung Sunday rate? How much yung Sunday rate? Maybe it's 35. So ngayon guys, pag-uusapan natin kung paano makahanap ng trabaho dito sa Australia. But before that guys, kain muna tayo. Kain muna ako ha. Dito kami sa Vietnamese restaurant, Viet House restaurant dito sa Inala. So this is an Asian market. So pili muna tayo ng kakainin kasi gutom na. Mga order, mga menus nila guys. So doon lang tayo sa medyo afford ng bulsa. Meron akong bet. Ito, si beef noodle soup. Tag $11. Siya ng pinakamura siguro na noodles. Okay, so babalikan ko kayo later guys at mag-uusap tayo about sa trabaho. 5 minutes later. Ito na po ang aking food ngayon. This is the $11 beef, rare beef noodle soup. So, diba? Sulit na siya guys. A big bowl of beef soup. And for him, this cost $13. But look at the chicken guys. It's big. Sulit na. Kain muna kami. Pinibur na lang ako kayo. Hindi ko na kaya mag-chopstick. Diba? Tingnan nyo, hindi ko pa nabawasan. Gawin natin ng Filipino style, ha? Hindi tayo magpiling-piling. Charot. Let's go! A few moments later. Tapos na ako kumain guys. At ngayon, magsisimula na tayong mag-usap about sa paano makahanap ng work dito sa Australia. Okay? So, first is, kailangan nyong maghanap through merong mga websites and pwede nyo ring install sa inyong phone ang mga applications na pwede nyong hanapan ng jobs dito sa Australia. Madali lang siyang gawin kasi if meron kayong phone at data na malakas, kayang-kaya nyo nang maghanap ng jobs. Like, for example, I can give you some websites na makahelp sa inyo. Merong indeed.com.au, meron ding seek.com.au, and dami pang iba. So, para naman sa mga applications, pwede nyo siyang i-install sa inyong phone ang Indeed, Seek, pwede din sa Gumtree, at saka pwede rin yung Facebook nyo. Dun sa marketplace. Meron ding naghahanap dun ng mga nag-advertise ng mga jobs. Yun guys. Madali lang yung siyang gawin guys. Kailangan nyo lang mag-sign up sa mga websites na binigay ko or sa application. At ilalagay nyo lang ang resume nyo doon guys. So, madali na siya gawin. At saka hindi pa kayo masyadong mahirapan. Tapos, nandun na din
after nyo mag-sign up at saka mag-send ng resume dun sa online, sa websites, marami na rin maglalabasan niya ng mga ads or mga recommendations kung ano man yung gusto nyong hanaping jobs. So, madali na lang talaga siya guys, kasi ang gawin nyo lang is click and apply. Kahit gaano pa kadami ang gawin nyo, hindi yan mag-matter as long as qualified kayo. Bibigyan kayo niya ng email, at usually guys, meron ding mga nakalagay na din doon ng mga contact information or mga direct emails na pag-apply mo dun sa isang job na naka-advertise. And advice lang is you need to basahin yung maigi talaga yung mga job descriptions or like kung ano man ang hinahanap nila. Tapos dun nyo din i-direct yung inyong mga resume. And then what else? The most important contact details na kailangan nyo ibigay guys is yung pangalan nyo at saka phone number dito sa Australia para makontak kayo anytime ng company na ina-applyan nyo. Next. Okay guys, ibang location tayo. So, next advice is apply directly sa company's website nila. Usually kasi guys, dito sa Australia, medyo meron talaga silang sariling website. Then, pwede nyo siyang applyan and find a job. Katulad sa mga companies like, itong malalaking companies like Woolworths, mga Coles, Aldi, mga ganun. May sarili yan silang mga website ng kanila mismo. Then, meron siyang options doon na find a job or pwede ka mag-apply through your own account. Gawa ka rin ng account nyo sa kanilang website mismo. At mas malaki ang chance nyo na mapansin ng application. Kasi direct nyo silang in-applyan. Yun guys. Yun ang ginawa ko dito sa Woolworths guys. Nag-apply, ayan. May logo. So yan yung in-applyan ko. Ganun ang ginawa ko. Nagpunta ako sa kanilang website. Wow Careers. Tapos meron siyang find a job doon. Gawa ka na account mo doon. And then kung anong mga vacant jobs na pwedeng applyan, pwede mo lang sabihin na any available jobs kung kaya mo, ganun. Kasi common naman ang jobs nila like groceries, ganun. Kung ano, iba-iba kasi ang kanilang mga tawag niyan, mga vacant jobs. So, kung meron kang experience or meron kang skills na related sa job, then yan, malaki din ang chance mo for that. Next naman na advice guys, alam natin to at uso to kahit saan. Pinakamadali din na pwedeng makahanap ng job is kung meron kayong backer. Yun talaga guys, yun ang medyo malaking chance. Diba? Kahit sa atin guys, kahit sa Pilipinas, malakas din pag meron kang backer. Dito rin guys, may ganong setup din. So, kung gusto nyo talaga magkaroon ng job agad-agad, yun. Kung malakas kayo sa isang tao, yun na yun. Hanapan nyo na ng trabaho. Tanungan nyo kung meron bang alam na jobs or may vacant jobs ba dun sa kanyang trabahuanan. Ganon. Tapos, yun guys, malaking tulong na din sila guys. Kasi sila, eksperyensado na sila. Mas kilala na nila yung trabaho or yung company. So, parang kung magaling ka, ire-recommend ka nila, ganun, kahit na medyo malayo pa ang resume mo dun sa applyan mong job. Basta wag ka lang magpili guys, yun ang talaga pinaka-importante din dito kasi wala kang mapuntahan if hindi ka flexible ba kasi mahirap talaga maghanap ng gusto mong trabahuin na parang madali lang, pero yun guys, kailangan natin maging strong. Kahit masaktan ng pride konti, okay lang guys, kayanin. Tapos guys, some sort of advice pwede kong mabigay sa inyo is magsakripisyo ka muna ngayon guys, habang bata pa or habang kaya mo pa, kasi darating ka din sa paroroonan mo. Yun, diba? At hindi uso dito yung magpili ka ng trabaho. Hindi uso dito yung pagandahan ng trabaho. Ang uso dito is saan ka makahanap ng mas malaking rate at saka
asan ka makahanap ng mas malaking pera. Yun ang isipin nyo guys. Basta nasa abroad tayo, hindi talaga madali lahat. So kailangan nating magsimula sa ilalim, paakyat ng paakyat hanggang sa makapunta na tayo sa itaas. Kaya kailangan nating lakasan ang ating loob at saka kailangan natin maging mapursige sa buhay. Next naman guys, ito yung hindi ko nagawa sa aking pag-apply dito ng trabaho is ang walk-in. Mas madali ding maka-walk-in apply kasi pwede ka nang i-direct interviewin ng employer or makita agad yung resume nyo at basahin tapos bigla na kayong kausapin kung anong kaya nyo, anong skills nyo, anong strengths nyo, anong job ang pwede nilang mabigay sa'yo kung gusto ka talaga nila. So yan din guys, yun yung parang medyo nakakahiya kasi 'di ba punta ka sa isang lugar at para lang magbigay ng resume, pero yun na talaga yung reality guys, para lang makahanap ng trabaho agad-agad, gagawin ng lahat para maka-apply agad ng work. So yun yung parang isa din sa pwede kong masabi na advice na makahanap ng work, kasi meron din akong mga friends or kilala na ginawa din yan. So kayang-kaya nila, so kung kaya nila, kaya mo rin. Kailangan nyo lang talaga ng tatag ng loob, confidence, and basta ready lang kayo parate. Always be ready kung ano man ang mangyari, kung ano man ang opportunity ang mag-knock sa inyo agad-agad, push na, go for it, and don't hesitate. Huwag kayo mag-doubt sa inyong self kasi walang mangyayari if magkaroon kayo ng mga mga doubts and maraming feeling nyo hindrance sa mga ganung klaseng trabaho, ganun. Kaya, and ang pinaka-last na pwede kong ma-advise sa inyo para makahanap ng trabaho is to pray. Yan ang pinaka-importanting freebies. Wala kang ibang ma-feel kundi magkaroon ka ng strength through prayers para makahanap ng work. And it's the most powerful thing you can do to find the job. Diba? Always pray to God na mag-knock ang mga opportunities mo. Kasi guys, marami din iba dito mga people na sobrang tagal na din naghanap ng mga work, pero kahit makita pa nila na meron yung mga strengths mo or qualified ka naman, pero wala pa rin dumarating. Siguro ang kailangan lang talaga nila is prayers. Kasi baka nakakalimutan na nila mag-pray, nakakalimutan na nila maghingi kay Lord ng mga ganong opportunities. Baka akala nila kaya lang nila sa self nila. So yun guys, malaking tulong talaga kung mag-pray kayo na makahanap na kayo ng work na good for you guys. Kasi hindi naman yan ibibigay ni Lord kung hindi para sa inyo, diba? So keep on praying, keep on pushing, and keep on finding kung ano man talaga ang para sa inyo. Huwag kayo agad huwag kayo agad ma-discourage guys, kasi hindi yan maka-help. Instead of discouragement, try to become more courageous and encourage your own self na makahanap ng lakas ng loob galing sa sarili nyo para makahanap ng work. Diba? Kasi guys, diba, minsan talaga masasaktan ka at masasaktan. Kunwari, tagal-tagal mo na naghahanap ng work, tapos parang wala pa rin. Ano bang nagawa mong mali? Bakit naman wala pa hanggang ngayon? Marami ka tayong questions guys. Instead of questioning yourself, maybe try to do something unique for yourself. Kung wala pa rin nangyayari sa inyo maganda, try nyo ibahin. Diba? Hanapan nyo ng paraan each problem na magdating sa inyo. Hindi yung parang lugmok na kayo parate at you always keep on looking down. Hindi na kayo makakita niya ng maganda sa paligid nyo if ganyan ang parate yung mindset. Ganyan ang parate yung mindset. So, mag-tell ako sa inyo na experience ko. Dati, tagal ko rin nakahanap ng work guys. Pero, through the help of my
family, my loved ones, my partner, hindi naman ako masyado ganun nasaktan or nahirapan kasi they keep on giving me good advices and positive views in life. So, feeling ko rin, it's better to have a good friends or good people around you para maka-help sa inyo experiences. Like, parang, kasi normally, ganun ang makapabigay sa inyo ng strength, guys. Yung parang meron kayong mga friends and people na nagbibigay na experiences, nagbibigay na advices kasi na-experience na nila yung mga hardships. And once they offer it to you guys sa mga Dong! advices. Oh, sige, sige. Hello! Trabaho ba ka? Wala. So yun guys. So, kung wala, bibigyan ka nila ng mga friendships mo, ng mga advices, it will also help your confidence, yourself to